noise of the barangay and the busy world of the university is a working student carrying two lives, his duty to work and his desire to study. Every morning he chooses to rise, even the weight of the both world grows heavy. His journey reminds us that strength is not measured by how much we carry, but by how long we choose to carry on. This is the story of a working student who refuses to surrender his dreams. Ako rin si Joseph Brady Zirodo, 24 years old, nagpuyo sa Barangay Baclayan ng Tapan, Bukidnon. Usa ko ka working student na nagtrabaho sa among barangay, kasi ko sa office clerk. Sa una, nag-eskwela ko sa Central Mindanao University na nagkuha og base agriculture major in crop science. Pero during sa COVID-19 pandemic, nag-listen ko just sa online class. Tungod na ito, naka-decision ko magpahulay na lang sa pag-eskwela sa tulo ka topic. Uman na ito, nag-decide kong balik sa pag-eskwela. Karon, nagpadayon ko dito sa Bukidnon State University kung nagkuha ko kurso na Bachelor of Science in Community Development. Third year na ko karon, maski working student ko, padayon gyapon ko sa akong tinguha nga makahuman sa pag-eskwela aron makahawa sa kalisod sa kinabuhi. During his 3-year break from school, he worked as an office clerk in the barangay. The workload was heavy, the hours long, and the responsibilities endless, but this is where he discovered discipline, service, and purpose. Here, he realized that sometimes the detour becomes the path that builds the man, and even as he served his community, the dreams of returning of school stayed quietly alive. So, ang usa ka rason nga nang gipili na ako agriculture na kurso during pag-eskwela na ako sa CNA is suggestion due sa akong parents na tuloy pag-eskwela na ako dito. Tapos, ang part nga nagpalisod dito sa ako during sa pag-eskwela ako sa senior kay ganitong pag-COVID, tapos internet connectivity sa mua, tapos cellphone na pa na akong gamit. So dito ko nag-resolve just during online classes. Tapos naka-decide ko sa pag-undang eskwela kay after sa midterm na mo sa first year. Tapos ang akong gibuhat sa during ato tulo ka tuig is nagtambay na ko sa mga, tapos pila ka months kay gikuha ko sa encoder sa among barangay. Tapos if wala ang mga barangay secretary or barangay treasurer, ako ang YC na adlaw mag-assist sa mga residents sa barangay or maghatag sa ilaw barangay certificates o mag-issue mga clearances. After years away, he made a brave decision to return to his unfinished dream. Now, a 3-year Bachelor of Science in Community Development student at Bukidnon State University, he balances work and studies with a maturity shaped by hardship. His comeback teaches us that no dream expires as long as you still believe in it. He returned not as the same boy who left school, but a stronger man ready to build his future. So, sa pag-manage na ko sa workload sa pagtrabaho sa barangay o sa working student is kanang during weekdays, schoolwork sa ginabubuhato na kaya may activities during weekends. Diyan ko matabang sa barangay. Diyan ko ma-assist sila dayon kung Christmas break or after sa SEM or sa school year. Diyan ko mag-straight of trabaho sa barangay. So, ang being working student is schedule good. So, lalo yung sa especially na yung mga importante na activities sa barangay. So, investing pahulay yung kay weekends, hindi na yung makapahulay kayo mo-assist pa dito sa barangay, Mutabang. Napoy time na kapoy na ko, pero kuha na ko is buhat na lang yung man ako trabaho ay nagkampo ko sa ginoo nga makaliko sa ginoo sa palisod sa kinabuhi. Isa po na nakamotivate sa ko na magpadayon sa pagtrabaho sa pag-eskwela is kini
para po makalito. Number one, lagi na makalito ko sa kalisod sa kinabuhi. Dahil, yung isa po ka motivation is, doon na mabuti ka kuhan ng eskwela sa kuhan college. So, ako gawin so. In order na ma-lessen na gastos sa parents, so need yun na akong ngitaw kumaanin na maka-generate ko kwarta sa pinagmay. Isang pagka-reason nga daw ni kuhan, ipilin ako ang community development kay nalingaw na po ko serve dito sa mga community sa inay po siya sa public service po. So, Being a working student taught him the value of perseverance. He learned to manage time, stay patient, and trust the process even when the progress felt slow. His journey reminds us that the struggle you face today becomes the strength you carry tomorrow. Each challenge shaped him into someone more focused, more disciplined, and more determined. ang feeling po na ko, nung pagbalik na ko as first year na po dito sa aling community development kay Kuan. Naibog po ko sa ako ang mga kabatchmate. During pag first year na ko sa bago na course na fourth year na sila. So graduating na so naibog po ko. Nainganyo po ko nga piningin po na ako makahuman sa akong degree nga ikuha karon. Ang kausapan niya nakita na ko sa akong kaugalingon karon kumpara sa una is na kini mas responsable na ko sa akong mga decision karon kaysa sa una kay murag irresponsible na kay ko sa una kay ug unsa ang decision natin mo na gyud sa wala na ipakyon sa mga kini epekto sa ako so ang plano po na ko after na ko mo graduate ani nga English kanang mo trabaho po para po kini so mabawi po na ako ang mga kini kahago nga o mga sakripisyo nga gihatag sa akong parents sa ako tapos In every step, from the barangay office to the classroom, he chooses hope over exhaustion and determination over doubt. His story shows that hardship may slow us down, but they can stop a heart that refuses to quit. He proves that dreams don't disappear. They wait for the moment you are strong enough to chase them again. And as he continues his journey, one truth stands firm. Challenges are temporary, but the courage to rise lasts a lifetime.